Sa likod ko ay isang palaisdaan na matagal nang pinabayaan at dati itong tahanan ng libu-libong isda. Pero kahit matagal na itong inabandona, may mga isda pa rin dito. Layunin nating iligtas sila. Ano kayang nabubuhay sa abandonadong palaisdaan? Malalaman natin ngayon. Pero ipapaliwanag ko muna kung nasaan tayo. Kasama ko ngayon si Josh, ang may-ari ng Summerland Fish Farms. Kumusta kayo? Ang Summerland Fish Farms ay isa sa mga paborito kong lugar. Sobrang lupit ng lugar na to, napakalaki. At may mga isda kahit saan. Kahit saan ka tumingin, puro isda lang. Medyo kakaiba ang video natin dito. Tinawagan ako kamakailan ng kaibigan kong si Josh at sabi niya, makinig ka. Di ko pa ito nasasabi kahit kanino. Sa likod ng palaisdaan ay may maraming pinabayaang pond na gustong ayusin at buhayin muli ni Josh. Kailangan nating pumasok dito at hulihin lahat ng isda para mailabas sila. Pare, grabe to kung ano-ano ang pwedeng nandito sa pond. Alam mo ba? Di ko rin alam. Alam ko ang nilagay ko sa pond. Yun ang titingnan natin ngayon. Pumunta ka at pinatuyo mo ang pond na tingin mo ay may pinakamaraming isda. At dyan tayo magfo-focus. Maraming isda doon, di ba? Maraming kuy ron, baka may ilang cichlids din. Di ko alam. Malalaman natin mamaya. Grabe ito. Sobrang excited ako. Simulan na natin at tingnan natin kung ano ang mga maliligtas natin. Sa likod ng bakod na to, Josh, ang abandonadong bahagi. Dito yung mga pond. Dito dati nagpaparami ng isda pero nasira ng bagyo ang mga lambat. Hindi ko na nilalagay dito ang isda dahil kailangan ko pang harapin ang mga raccoon, tagak at ibang hayop na kumakain sa kanila. Ginagamit ko ito para sa mga bagay na katulad ng ginagawa natin ngayon. Buong umaga ko nang dinidrain yung pond. Ilan lahat ang mga pond na nandito sa likod? 8 dito sa parting ito at 6 naman sa kabila. Ang daming pond. Para mas simple, para di mahirap, di natin kayang iligtas lahat ng isda. Kaya si Josh, pinadrain niya na yung isa. Yung tingin mong may pinakamaraming isda. At doon tayo magfo-focus. Maaaring maglagay tayo ng bitag at saka hulihin yung iba. Magsisimula tayo at tingnan natin kung anong maliligtas natin. Nakalagay dito, bawal pumasok. Sure ka ba? Ayos lang? Sige, tara na. Parang Jurassic Park dito. Excited ako. Ang lalaki ng mga pond, Josh, siguradong maraming isda. Malaking trabaho ito. Nasaan na yung na-drain mo? Yun ba? Ito yon. May nakikita akong mga isda. Ano yun? Parang mga African cichlid. Sige, maglagay tayo ng mga bitag ng isda dyan. Siguro may laman ang bawat isa. Grabe to pare. Ang lalaki ng mga pond na to. Sige, ito na ang pond. Ito ang pagkakakitaan natin. Dapat maraming isda dito, tama ba Josh? Marami sila dito. Pare, grabe to. Tumingin ka sa baba ang lalaki ng mga isda, bro. Ang daming koi. Sobrang lupit nito, pare. Pwedeng libo-libo ang isda dito. Kailangan natin ng mga lambat. Simulan na nating sumalok. Handa ka na, Josh? Handang-handa na. Nakita mo kung gaano karami ang isda? Naglagay ka ng koi at tingin mo nanganak sila? Oo, siguradong nagkaanak sila. Wala akong nilagay na ganun kaliit. Ikaw muna. Ako muna, Ikaw muna. Ay, grabe. Bro, may isda sa putik, parang malagkit. huhulihin kita. Sige, okay. Dito ako dadaan. Maghahabulan kami, dadaan ako dito, dadaan siya doon. Sana mahuli namin siya. Tingnan mo to bro, handa na ako. Nako, ano ba to? Josh? Tatingin ko mga African cichlids ito bro. Uy, may koi ka. Ang unang huli natin. Hanapin natin yung lalaki para malaman ko. Di mo malalaman kung ano ang alin kasi maliit sila. Ibig sabihin may malaki dito. Oo, sigurado yan. Sige, heto na ang cichlids, paghihiwalayin natin. Cichlids dito, koi doon. May dalawa kang koi. Dalawa sila. Oh, ito ay isang butterfly. Sobrang astig nito. Grabe, nahanap ko yung lalaki. Tingnan mo yung kulay niyan. Parang sobrang electric blue, bro. Josh, libo-libong isda ito. Tingnan mo ito. Subukan mong kunin ang isang yan. Ang lupit talaga nito. Siguradong isa yan sa mga nagsimula ng pagpaparami rito. Ito yung nagkaanak. Sige, ayan na yung mas malaking koi. Ang lupit talaga. Siguro mas maraming koi dito pero kinain ng mga cichlid ang lahat ng itlog. Oh, siguro libo-libo ang isda dito. Kailangan nating subukang hulihin silang lahat. Di ko alam paano natin gagawin yon. Parang imposible na to. May 8 pang ganitong pond. Tingnan mo ang cichlid na yon. Uy, nakahuli ka. Nakahuli ako. Ang tawag nila sa ganyang itsura ng kaliskis ay German scales. Kaliskis. Maganda yan paglaki pa niyan. Ilagay mo sa timba. Dito, Josh, nahuli natin silang lahat. Oh, may mga cichlid at lumot akong nakuha. Parang wala akong nahuli. Josh, Diyos ko. Taiwan Reef yan. Ang ganda. Ibigay mo sa akin yan. Iuuwi ko. Kaya pala dumadami ang anak. Electric blue. Ali, ang ganda. Ano pare? Ang daming magagandang isda dito. Higanteng goldfish. Tingnan nyo yung laki ng goldfish na yon. Sa bawat paglalambat namin, parang dos-dosenang isda ang nakukuha. Malamang aabutin tayo ng buong araw dito. Tingnan nyo lahat ng isda dito sa putik. Teka, tingnan nyo yung laki ng koi na to bro.
Ang laki nito. Nakuha ko na siya. Tingnan nyo to mga tol. Okay lang ba kung mapasukan ng lumot yung mga mata ko? Sa ngayon, Teka lang, relax lang. Ang ganda ng koi, ilalagay natin sa timba. Ang lupit talaga nito. Siguro ito na ang pinakamalupit na video. Ilang isda na nakuha natin, Josh? Mga 100? higit pa. Mahigit 100 na. 2 minuto pa lang. Josh, may nakita akong malaking koi. Ang ganda at astig nito, pare. Tignan mo kung gaano kaganda, Josh. Ang lupit talaga nito, Ay wow, oh. sabi ni Josh. Saan galing yun? Isa na namang malaking barya. Ilagay natin sa timba, pare. Nakakakita ako ng mga astig na African cichlids, ha? Ang astig talaga nito. Oo nga. Grabe, pare. 8 koi ang nahuli mo sa isang lambat. Gusto ko yung ginto. Lalo na't may 8 pang pond. Sigurado akong may iba pang isda doon. Tama? Meron kang koi at cichlids dito. Pwedeng may hito sa susunod. Pwedeng kung ano-ano pa. Kaya ang astig nito. Aabutin tayo ng buong araw dito. Grabe, isa lang talaga ang nahuli ko. Tingnan mo ang galing. Wala namang nilagay si Josh na ganitong kaliit na koi. Kaya dito na talaga ipinanganak mga to. Uy, ikaw na lagi nakakakuha ng isda. Pare, bigyan mo rin ako ng ilan dito. Ang gaganda ng mga to. Sandali, may isa dito. Kukunin ko. Josh, handa ka na? Kakamayan mo. Wag na lambat. Sige nga, tingnan natin. Parang may 5 nandoon. 5 at wala kang nakuha. At nawala mo yung hawak mo. Ano ba yon? Wala akong naiwala. Grabe, ginugulo natin sila. Tignan mo, siguro mga 50 ang nandito. Ang dami nating nahuling isda kaya kailangan na natin silang dalhin sa lawa. Tignan mo lahat ng koi sa timba na to. Sobrang dami, tapos dito naman lahat ng cichlids. Sige, ilalagay muna natin sila sa maliit na lawa tapos babalik tayo dito. Subukan nating hulihin ang natitira pero duda akong makuha lahat. Tignan mo kung gaano karami ang hindi natin nakuha. Pupunta muna kami sa locker room mga tol, mag-iisip kami ng game plan. Ewan ko, parang lagi akong nakakaisip ng 8 or 10. Nakakahuli siya ng isda pero ibinabalik din bro, di ko na alam bakit. Ilagay na natin sa pond ang mga nailigtas na isda tapos balik tayo para hulihin yung iba. Tara Josh, dali, namamatay na sila. Namamatay? Sige, eto na. Lahat ng koi. Tignan mo yan. Grabe ang wild nito. Hindi na ako makapaghintay na makita lahat ng isda na makukuha natin. Alam mo, sa dulo ng araw, 5 minuto lang yon at nandito na lahat ng cichlids. Yang mga baby ay lalaki rin at magiging ganito sila. Ang gaganda ng mga asul na ito, astig talaga. Sige, andyan na sila. Balik tayo at subukan pang makahuli at mailigtas ang iba. Tara na. Habang naglalambat si Josh, tingnan mo lahat ng koi dito. May nahuli akong isa doon. Ang ganda ng nahuli ko, kaya ayos lang. Ay hindi, Josh. Dahan-dahan lang. Ilagay agad sa timba. Naipit siya sa putik sa gilid. Tignan mo yung chichlid. Uy, may nakuha akong ilan doon. Tignan mo ito, ang astig nito. Grabe. Tignan mo yung nasa likod. Ang alin? Diyos ko. Diyos ko. Josh, nililigtas namin sila. Alam ko. Pare, ang ganda nito. Halika tol, nakuha ko siya. Tingnan mo kulay nito, Josh. Parang may 4 na koi. Oh, nakuha mo sila. Parang asul yung isa ang astig. Tingnan mo, naipit siya sa putik. Nakuha ko siya. Tingin ni Josh kaya niyang gawin ng BFP special at hulihin ng koi gamit kamay. Tingnan mo, ano yon? Napagduda tuloy ako sa sarili ko. Oh. Ayan dyan. Tingnan niyo mga pare, pagod na kami ni Josh. Ang dami naming ginawa at nahuli. Ang daming isda dito. Pare, tong isa may depekto, maliit ang buntot at may scoliosis. Ang dami naming nakuha na koi. Halos lahat ng kulay ng bahaghari nandito. Dadalhin namin sila sa pond, Josh. May lugar ka na paglalagyan natin sa kanila para i-quarantine, di ba? Gagawin muna namin yon, tapos babalik. Marami pang isda dito, pero gusto ko ring makita ang ibang pond. Baka kumuha ako ng fish traps at tingnan kung anong isda ang nandoon. Eto na tayo. Mas maganda ang bukid doon kaysa sa fish trap. Ano ba ang isang yon? Mas maganda kaysa sa bitag. Hinahamon mo ba ako sa isang laban? Gawin mo na. Kukuha ako ng bitag at ilalagay sa ibang lawa na di pa natin napangingisdaan. Titingnan natin kung ilan ang mahuhuli ko. Sige, ayos. Ilagay natin sila sa lawa nila. Ilagay na natin sila sa lambat. Tingnan mo lahat ng isdang nailigtas natin mula sa iniwang palaisdaan. Ito ang lawa kung saan natin sila ilalagay. Grabe, ang dami nating isda doon. Dito muna sila para siguraduhin nating wala silang sakit. Hinamon ako ni Josh sa fish trap challenge dahil hindi siya naniniwalang makakahuli ng isda ang bitag ko. Pupunta ako para lagyan ng pain at ilagay ang mga bitag sa mga lawa, tapos titingnan natin ang mahuhuli. May 2 akong paboritong bitag, pero dahil maraming lawa, di ko alam saan magsisimula. Itong unang nilapitan natin ay punong-puno ng isda. Ang daming cichlids, pati maliliit na isda. Ihuhulog natin ang mga bitag,
Tapos balikan natin at titingnan ng nahuli. Hindi naniniwala si Josh, pero epektibo ang mga bitag. Ilalagay natin isa sa sulok na yon. Ang ganda ng pwesto dito. Mga pare, nandito tayo sa kabila ng malalaking lawa. Dito, mas marami akong nakikitang isda, kaya sobrang excited ako. Ilalagay natin ang bitag. Mag-iikot-ikot muna tayo. Kukuha ako ng lambat at cast net, tapos maglalakad tayo pababa para manghuli ng isda. Tara na mga pare! Ngayong nalibot na natin ang lawa, ang dami dito. Di ko alam saan magsisimula, pero lahat puno maliban sa isa. Pwede akong pumasok at maglambat dito. Tara tingnan ano meron sa abandonadong lawa. Ang wild nito mga pare. Tara na at tingnan kung may mahuhuli tayo. Wala si Josh ngayon, pero sabi niya, may snapping turtle dito, kaya mag-iingat ako. Nakakatakot. Kadiri. Di ko alam kung may mahuhuli tayo dito. Mga pare, grabe. Pero may nakita akong isda dito mga pare. May isda talaga dito. Mukha silang maliliit na molly siguro. Nandito na tayo mga pare. Grabe talaga ito. Tingnan nyo, may isda dito. May nakita akong isda, hindi ko lang alam kung ano yon. Diyos ko. Sa palagay ko, isa iyong angelfish. Ang laki niya, tingnan nyo. Bagong uri ito mula sa mga inabandonang palaisdaan. Wala pa tayong nahuhuli, kaya ang astig. May maliit tayong timba, pupunuin natin at ilalagay doon. Balik tayo mga pare. Mukhang may astig na isda dito, sana mahuli natin. Naglakad tayo mga pare, at ang daming maliliit na isda na di ko makilala. Makapal ang mga halaman dito sa likod, parang matagal nang walang pumunta. Wala nang bumabalik pero may isda pa rin. Diyos ko, tingnan nyo ang dumi ng mga to, kadiri talaga. Grabe, tignan nyo, may isda. Lumalabas siya mula sa putik. Hindi ako makapaniwala. Nasa mukha ko, di ba? Grabe, sa tingin ko maliit na Midas chichlid yon. Kailangan natin siyang ilagay agad sa timba. Puro putik siya at pati ako. Tara na mga pare, pangalawang isda na ito mula sa palaisdaan na ito. Ang ganda ng isda, may nakuha tayong angelfish at Midas. Astig talaga ang mga isda dito kaya babalik pa kami. Ang dami kong nakikitang isda dito. Kailangan nating pabalikin si Josh para i-drain ito. Parang walang katapusan ng palaisdaan, may mga pond kahit saan ka tumingin. Kaya hindi natin alam kung ilang isda pa ang nandito. Magiging sobrang wild nito pero tuloy lang. Grabe talaga, wala talagang laman to. Di mo talaga alam kung anong meron dito. Tignan mo to, dito, may maliliit na isda. Ay grabe, may nahuli talaga tayo. Sandali, mga chichlid na naman yan. Tignan nyo yan, guys. Mga maliit na African chichlid ito, di masyadong makita. Hugasan ko muna pero African chichlid talaga. Tingnan mo ang kulay, ang ganda. Bagong species na nadiskubre dito sa pond. May cichlids dito. Tingnan natin kung ilan ang mahuhuli natin. Ang dami nila. Isa pang lambat. Ang lupit talaga nito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pond. Grabe ang putik dito mga tol. Kadiri talaga. Babalik tayo para sa part 2 kasi madaming isda at mahirap silang hulihin lahat. Ginagawa namin ang makakaya namin. Tignan mo may isda doon, ano ba yun? Parang catfish, grabe. Tatingin ko 5 shovel nose tawag dyan. Ang laki nun, astig mga tol. Hugasan natin sila at ilagay sa timba. 5 minuto pa lang tayo dito sa bagong pond na to. Ang dami na nating nakuha na kakaibang isda. Ang galing. Susubukan pa natin ng ilang lambat pa. Natatakot sa atin ang mga isda sa gitna kaya ang hirap nila hulihin. Subukan pa natin. Tapos tingnan ang bitag. Tara, salukin natin sa ilalim ng mga halaman. Uy, ang dami kong nakita doon. Ano ba yun? Grabe nako, ano ito? Diyos ko, isa ba yung lungfish? Ano sa tingin nyo guys? Tingnan nyo kung gaano kalaki ang lungfish na to. Hindi ko inasahan to. Nahuli natin, grabe. Kumalma ka, ilagay natin siya sa lambat. Di natin pwedeng pakawalan mga tol. Lupit nito. Ito ang pinakamalupit na isdang nahuli natin. Ang laki ng African lungfish na ito, ilalagay natin sa timba. Maraming kakaibang isda. Sabihin nyo kung gusto nyo ng part 2. Grabe, hindi ko inasahan na makahuhuli ako ng lungfish. Di ako makapaniwala. Tara na sa mga bitag. Titingnan natin pareho at sana may nahuli tayong kakaiba. Oras na para tingnan ang mga bitag natin. Maghapon na silang nandito. 2 ang nakuha natin sa pond. Excited ako, kaya tingnan natin ang una kung anong nahuli. Ang dami kong nakikitang isda, di ko lang alam kung ano sila. Marami talagang isda, parang pinalilibutan nila yung bitag. Sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano sila. Mukha silang mga chiklid. Naku po, ang dami talagang isda dito, grabe. Punong-puno yung bitag. Ang daming makukulay na isda sa loob, tingnan nyo to. Hindi pa nga nakapasok ng buo tong isa. Maliit na chiklid. Sobrang lupit nito, mga tol. Ang dami nating nahuling isda sa bitag.
Mukhang mga chiklid, platis, o mollies. Kunin na natin sila. Ang gaganda nila, tingnan mo. Wala si Josh dito, kaya mukhang pwede kong iuwi ito. Di pa ako nakakakita ng ganito karaming isda. Tingnan mo to, kukuha ako ng isang dakok ngayon. Tingnan mo lahat ng isda na nakuha natin. Marami ang platis, pati African cichlids. Sa tingin ko, kailangan na lang natin silang ilagay lahat. Ang daming isda dito. Tingnan mo yan. Anong nangyayari? At yun pa lang ang unang bitag. Dalawa pa to, tingnan nyo. Pinakamaraming isda na nakuha ko sa isang bitag. Ang ganda nun. Mga pare, sige, nalaman na natin ang mga isda. Maraming cichlids at platis. Pupunta tayo ngayon sa dulo para tingnan ang pangalawang bitag. Grabe mga pare, tingnan natin kung anong nakuha natin. Nandito na tayo sa pangalawang bitag, may bago tayong timba, pupunuin natin ito. Tinitingnan ko yung bitag at mas marami akong nakikitang isda. Di ko alam paano nangyari, pero kitang-kita ko silang lumalangoy sa bitag habang nag-uusap tayo. Lagyan na natin ng tubig ang timba. Sobrang excited ako. Ang dami talagang isda sa loob. Dalhin na natin to at tingnan ang huli natin mga pare. Ang bigat ng bitag, punong-puno ng isda. Sa tingin ko mas marami pang chichlid at plate. Sa tingin ko sobrang dami ng isda sa mga pond na to. Noon, siguradong mas marami pa. Tingnan mo ang kulay ng African chichlid na yon. Hinuhuli natin sila kaliwat kanan. May crawfish dito. May crawfish talaga. Tingnan mo yan. Ang astig. Ilalagay natin siya sa timba, bakit hindi? So ito yung mga maliit na mabuna African cichlid. Ayan oh, mas marami pang crawfish. Ilagay natin lahat sa loob. Di ako makapaniwala tol. Sobrang dami ng isda, lalo na ang cichlid sa mga pond na to. Di ko rin alam anong gagawin ni Josh dito. Kailangan ko siyang tanungin. Teka lang, may malaking isda sa gitna. Mukhang kailangan kong pumasok. Gaano ba kalalim ang tubig na to? Parang mahuhulog na ako. Hindi pala malalim. Pwede akong maglakad dito. May nakita akong malaking isda, parang red tail. Susubukan kong hanapin yon. Dumaan siya dito mga tol, ginulo ko na ang tubig. Kailangan ko talagang mahuli yon. Mukhang kailangan kong mag-cast nandito lang sa baba. Tingnan nyo, red tail iyon. Saan na yun napunta? May nakita akong red-tailed catfish. Mukhang malaki siya. Ay, nandito lang siya. Tara na, pasok na sa lambat. Di ko alam kung paano ko gagawin to. Hindi ito ang tamang lambat para dito. Sige na. Naku, tingnan nyo, papalapit siya. Hindi, pumasok ko ka sa lambat. Naku, muntik na talaga. Grabe ang talino ng isdang to. Ayun siya. Diyos ko. Di ko alam na may red tail dito. Baka kakailangan nating siyang puntahan at hintayin siyang pumunta sa mababaw na parte. Wag na maglambat. Hahablutin ko na lang siya. Sa tingin ko, kailangan ko na siyang hablutin. Tingnan nyo, tol. Ang bilis niya. Bumalik ka. Wag dyan. Tara na, pare. Dahan-dahan lang. Sinusubukan ka naming iligtas. Wag. Ayun ba siya? Ay naku po, hindi. Diyos ko, pagong ang nahuli ko. Hindi ito ang hinahanap ko. Anong klasing pagong to? Nakita niyo na ba ang red-tailed catfish? 30 minuto kaming naghahanap ng red-tailed catfish pero hindi talaga namin nahanap. Malabo na ang lawa kaya kailangan naming bumalik para sa part 2 at subukan ulit hulihin ang dambuhalang red-tailed catfish. Kung gusto niyong mapanood, mag-like lang sa baba. Iuuwi muna namin lahat ng isda na nailigtas namin. Ilagay sila sa mga tangke at pond sa likod ng bahay at bibigyan sila ng panibagong buhay. Kaya magkita-kita tayo doon. Nakauwi na kami. Kasama lahat ng isda na nailigtas namin mula sa abandonadong palaisdaan. Isa yon sa pinakawalang kapantay na fish rescue na nagawa namin. Sa isang abandonadong palaisdaan, di mo basta-basta makikita yon araw-araw. Madalas kaming nagvi-video doon ni Josh. Abangan pa ang mas maraming video. Mag-comment ng mga suggestion. May 15 pond pa na puno ng isda, kaya babalik kami para iligtas sila. May naiuwi na kaming mga isda na ilalagay sa mga pond at fish tank sa bahay. Tara na! Ang unang isda na ilalagay sa pond ko ay ang lungfish na nahuli natin dito. Medyo malaki ito, pero hindi kasing laki nung isa pa nating lungfish. At yung isa ay nandito sa baba. Ayun siya, makikita nyo siya. Kapareho ng isdang ito yung isa, pero mas malaki talaga itong isa. Tingnan natin kung pala kaibigan siya ngayon. Uy, ang laki mo, grabe. Tingnan nyo ang laki ng lungfish na yan. Sige na pare, sorry. Sa tingin ko, maganda na ilagay ang isda dito, kasama ng isa pa. Para may kasama siya. Kaya ilalagay natin ang lungfish sa pond ng pagong. Narito ang malaking mata-mata na pagong. Di niya dapat guluhin ang lungfish, tulad ng di niya ginulo ang malaki. May albino soft shell din tayo. Medyo masungit pero mahilig sa maliliit na isda. Sa tingin ko, ayos ang mga lungfish natin. Ang astig talaga ng mga lungfish. Ay gusto ko talaga sila mga tol.
Mag-comment kayo ng pangalan para sa lungfish. Oh, ayan na, umaahon para huminga. Ang astig! Tignan mo, humihigop ng hangin. Ang astig talaga ng isdang to. May kasama na siya ngayon. Mga tol, kunin na natin ang mga isda at hanapan ng tirahan. Quick update din sa predatory pond dahil sa recent video. Naglagay tayo ng 3 albino placos para kainin ng lumot at mas madali makita ang isda. Tignan nyo ang dali na makita ng mga dambuhalang isda ngayon. Tingnan nyo lahat. Grabe talaga yan. Grabe ang laki ng pinagbago mga tol. Sobrang saya ko na gumana to. Plekos, mga tol, sino mag-aakala? Kung marami kang lumot sa pond mo, itapon mo ang isang pleko doon at ayos ka na. Ang susunod ay itong Midas Chichlid. Ang ganda niya. Nahuli namin siya sa likod na pond. Punong-puno ng isda yung likod na pond na yon. Ilalagay natin siya ngayon sa Oscar Pond. May mga ganito na rin tayo dito, kaya swak na swak siya dito. Ilagay na natin siya. Sige tol, welcome sa pond. O tignan na nyo, pinagmamasdan siya. Sunod, Tilima shovel nose naman. Astig ang mga catfish na to. Di sila kasing laki ng tiger shovel nose, pero ang gaganda nila. Ilalagay natin siya sa harap na pond. Ang likot niya. Astig ang catfish na to, pero mas astig ang red-tailed catfish sa kabilang pond. Pinanood ko ulit ang video, sigurado akong red-tailed catfish yon kaya excited ako. Balikan natin at kunin siya. Pumunta kayo at mag-like kung pareho iniisip nyo. Yung ibang isda tulad ng angelfish, cichlids at plates, nilagay namin sa quarantine pond. Ang dami naming nahuling cichlids ngayon mga tol. Grabe talaga. Nagligtas ng mga isda mula sa abandonadong palaisdaan. Kung nagustuhan nyo ito, paki-like at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod. Paalam.